Magandang araw, ako po si Val at welcome sa Kwentong Musikero. Una sa lahat gusto ko muna kayong pasalamatan dun sa mga nanood po nung aking isang video about dun sa OBS na live streaming na hindi gumagamit ng mga sound card. At kung hindi niyo po na napapanood, andito po sa taas yung link at balikan niyo po para magkaroon kayo ng idea about live streaming kahit na walang sound card using OBS. At sa video po na to ay sasagutin natin yung mga tanong at mga request nung ating mga kaibigan. Nagtatanong about OBS at kung paano ba i-set up at ano pa yung mga gamit sa kanya. Kaya sa video po na ito ay tuturo ko sa inyo yung basic ng OBS at kung paano siya gamitin at kung saan-saan siya pwedeng gamitin. Bale sa akin kasi tatlong bagay ang pinagagamitan ko sa OBS. Yung live streaming, number 1. Then yung recording ng video. Kung mapapansin nyo nung mga naunang mga videos ko, yung mga past videos, gumagamit lang ako ng webcam nung hindi pa ako nakakahiram ng camera na to. Webcam lang yung ginagamit ko sa kanya. So ang nagiging recording software ko sa kanya is tong OBS. So okay naman. Matagal-tagal ko rin siya nagamit kaya medyo nagamay ko na. Then ang pangatlo is yung screen recording na ginagamit ko naman sa mga tutorials ng mga software gaya ng Studio One at kung ano-ano pa mga pwede mong gamitin na software at gusto mong magbigay ng tutorial or mag-present sa iyong mga audience. Pero bago tayo tumuloy, kung bago ka lang sa channel na to, huwag mong kalimutang i-like, mag-subscribe at syempre i-hit yung notification bell sa baba para lagi kang ma-notify at ma-update kung meron ako mga bagong videos na ilalabas. At syempre, i-share na rin natin sa iba. So, huwag na natin patagalin. Punta na tayo sa video. At andito tayo sa loob ng ating OBS studio. At isa-isahin natin yung mga controls na meron siya. At syempre, kung paano mo siya gagamitin. Sa baba, so, makikita natin, meron siya dito sa baba na scenes, sources, yung ating audio mixer, yung scene transition at yung controls. Ito yung mga settings nandito sa baba. Unahin natin dito sa scene. Pwede tayong mag-add ng kahit ilang scene sa ating OBS na magkakaroon ng iba't ibang laman. So halimbawa, ang unang scene natin ay ito na ikaw na nagsasalita, gumagawa ng vlog or ng live streaming. Then gusto mo pang mag-add ng isang scene na iba naman yung laman na graphics. Halimbawa, iba yung background, iba yung may mga graphics sa baba or mga text. Depende sa'yo. Magagamit mo rin itong scene, halimbawa meron kang dalawang webcam na or mas marami pa. Pwede mo siyang gamitin na pangkuha ng angulo. Halimbawa, itong main na camera mo na webcam is nasa harapan mo lang. Then yung next mo na camera is nasa gilid naman para sa ibang angulo or nakatapat sa isang product na pinapresent mo. Pwede mo siyang gamitin at pwede kang magpabalik-balik doon sa mga scenes na yon. So halimbawa, itong nagasalita ako at sa susunod na scene ay papakita ko na yung gamit na pinapresent ko, pwede ko siyang puntahan. Halimbawa, nakatapat dyan yung ating webcam. Yan yung lalabas. So malaki yung tulong ng scene para pulido yung transition mo mula sa isang scene papunta dun sa pangalawang scene mo. Then dito naman sa sumunod na box is yung ating sources. Dito lahat na nilalagay yung mga display, yung camera, yung mga images, mga text at kung ano-ano pa. So dito sa baba yung add button natin, pagka pinindot mo yan, nandiyan lahat yung audio input, audio output, browser, at nandiyan mga image, sources, media, pati mga video capture at yung mga window capture. So nandiyan sila lahat ng i-add mo mapupunta dito sa yung main screen. Then next yung ating audio mixer. Dito makikita mo yung level nung volume no. Halimbawa ako nagsasalita ako, ayan yung mic, narinig nyo at nakikita nyo yung level niya na pumapalo. Then kung nagpi-play ka, may piniplay ka na player, halimbawa nagpapatugtog ka, andyan din yan, makikita nyo rin dyan yung meter or yung level
nung pinapatugtog nyo. Then transition, dito siya, control siya rito para sa ating scene. Then sa dulo naman, yung ating mga controls kung anong gusto mong gawin, gaya nga ng sabi natin kanina, pwede siya for recording at pwede siya for streaming. So ito yung mga options kung anong pipindutin mo dyan, yun ang mangyayari. So for example, nakaayos na yung mga sources, kumpleto na at ready ka na mag live stream. Ito lang, pindutin mo lang yung start streaming. Then mag-i-stream na yan direkta kung sa Facebook or sa YouTube mo gustong mag-stream. So ganun din sa recording, gaya nito, nagre-record ako, so nakalagay stop recording, dapat yan start recording. So dahil nga nire-record ko tong ating tutorial. So ganyan. Then yung studio mode naman, yan, para makita mo yung preview at yung program. Yung program is yung kung ano yung mga nilalagay mo ng mga sources. Dito mo siya makikita. Then yung preview naman, ito yung output ng yung video kung saan nandun na lahat ng mga sources na nakalagay. At sa settings, andyan yung ating general settings, stream settings, yan, yung stream key, dyan nilalagay yan. At mamimili ka kung saan ka mag-i-stream. Yan, may Facebook, YouTube, Twitch, at kung ano pa. Then yung output, so mahabang tutorial to kung itatakal natin isa-isa. Puntahan natin muna yung mga importante. So sa audio, yan, hanapin mo lang yung ginagamit, kung anong ginagamit mo, kung naka audio mixer ka, USB interface, or gumagamit ka nung sound card, andyan lahat yan. I-select mo lang siya. Yung desktop audio, at syempre yung pinaka-importante, yung auxiliary, yung mic na ginagamit mo. So nakaset dapat sila para makikita mo na gumagana sila. At ito na tayo sa ating OBS Studio. Ito yung pwede mong gamitin. Itong scenario na to ang pwede mo gamitin kung gusto mong gumawa ng mga live streaming para mas presentable yung live streaming. Syempre, naka green screen ako dyan. Pakita ko sa inyo yan mamaya. At may background tayo. Bali, 3 yung ginamit ko dyan, or 2 yung ating background, at syempre yung logo. Tapos meron sa baba na banner at merong text, yung moving text na nagmo-move horizontally. So, papakita ko sa inyo kung paano siya ginawa. Iisa-isahin natin at titignan natin yung mga sources na nilagay ko at kung paano siya i-set up. Ayan, so ito yung ating studio mode. Makikita nyo dito sa kabila, sa kaliwa, yung ating preview. Ito yung output na gagawin mo. Lahat ng sources na ilalagay mo, dito siya makikita sa final render. Yung sa kanan naman is yung ating program. Dito natin inaayos yung ating mga scene at mga sources. So doon sa video kanina na nakita nyo, ang laman nun is background, logo, banner, text, at syempre yung camera ko, yung ginagamit ko, yung webcam. So ang una nating i-add dito sa baba sa sources, mag-a-add tayo ng background muna. So yung plus sign, hit natin, then image. Meron ako dito mga existing na, kaya lang para from scratch gagawa tayo. So gagawa tayo ng panibago image, lagay tayo ng background. So pwede mong i-rename para hindi ka malito. Then browse, punta tayo sa download at ayun. So ito yung ating magiging background. Lahat ng image na ilalagay mo sa kanya is pwede mong i-reposition depende sa gusto mo. Yan. So sakupin natin yung buong screen. Yan. Then pwede mo siyang i-position sa kung saan mo gusto. So halimbawa okay na sa akin yung ganyan. Then ang next natin ilalagay is yung logo naman. So add ulit tayo ng isa pang image. Then i-rename natin siya ng logo. Ganun ulit, browse tayo. Hanap tayo ng logo. So dito sa logo. Ito. Gamitin natin yung logo ko. Ganun din, pwede mo siyang lakihan, pwede mo liitan, depende sa'yo. Yan. So, i-position mo kung saan mo gusto para mapantay siya. Then, kung okay na sa'yo yan,
Okay na, meron na tayong background, meron na tayong logo. Ang next natin is yung ating video capture naman. So, ito yung webcam na ginagamit ko. Add natin. At meron ditong existing na yung kanina, yung naka green screen. So, pakita ko lang muna yung kung paano ka mag-add. So, video capture device. Pwede mong rename gaya ng iba. Then, hanapin mo yung iyong webcam. Sa akin yung Logic Capture. So, ayan yun. Pero dahil may ginawa na ako kanina, ang didelete ko muna. Ang gagamitin ko, video capture, existing. Kasi medyo matagal yung proseso nung pag green screen. So, ito muna yung gagamitin ko, yung naka-setup na. Then, yan, pag naka-okay na, makikita mo na yung sarili mo sa webcam. At nakaset na rin to sa green screen. So, lagpas-lagpas lang. So, gagawin lang natin dyan. Pindutin natin yung Alt. At drag natin pababa hanggang mawala lang yung lagpas dun sa green screen. Sa side, ganun din. Sa kabilang side, ganun din. So, yan. Purong image na lang yung lumalabas na naka-green screen. Pwede mo siyang lakihan. Depende sa'yo. Kung, halimbawa, ganyan. Gusto mo, nasa gitna ka lang. Halimbawa, mag-vlog ka lang. Pwedeng ganyan. Or, kung mag-live streaming ka, para sa akin, kung mag-live streaming ka, dito ka lang sa gilid. Yan. Sa ganyang posisyon kasi, pwede ka pang maglagay rito sa blankong space ng halimbawa, mag-flex ka ng mga channel or mag-flex ka ng mga videos, may presentation ka, pwede yan dito sa space na malaki. Then, ang next kanina is yung banner natin. So, mag-add tayo ng banner. Add tayo ng image. Yan, rename natin ulit. Then, browse tayo ng ating banner. Ang banner ko ay nasa ayun. So, ito yung ginamit ko. Okay mo lang. At yung ganun din gaya kanina, hold lang natin yung Alt sa ating keyboard. Then, i-drag natin pababa kung gaano mo siya kalaki gusto. Then, pwede mo siyang i-position kung saan mo siya gusto rin. Pwede sa baba. So, sa baba natin lagay. Liliitan ko lang ng konti. So, pwede mo siyang i-resize, i-reposition ng depende sa gusto mo. So, halimbawa, dito. Then, liliitan ko lang. Ayan. So, meron ka ng banner dito sa ating mismong display. Then, ang next naman natin, syempre, yung pangalan mo na. So, dito na sa baba, add ulit. Mag-add tayo ng text. Depende sa'yo kung gusto mong i-rename. At, okay natin. Then, magka-type tayo. Okay, kwentoing. Yan. Then, okay natin. Sa baba kasi meron itong mga settings. Pwede mo siyang lagyan ng mga color. Yan. Tapos, sa baba yung background color din. Meron din yan. Alignment. Nandiyan lahat yan. So, depende na sa'yo yan. Kung gusto mo lagyan ng mga outline, depende sa'yo. Pero mabilis lang naman gagawin natin. So, wala nang arte-arte. Okay na lang natin. Then, liliitan natin siya para magkasya siya dun sa ating banner. Yan. Yan. So, meron ka ng banner, tapos meron ka ng text. Pero gusto natin pagalawin niya ng konti para, syempre, para mas maganda sa mata. Ang gagawin natin, dito sa ating text, right-click tayo, filters, yan, tapos, itong plus sign, hanapin natin yung scroll. Okay lang natin. Then, yung scroll niya, gusto natin mangyari is horizontally. Gumalaw siya. From from right to left. So, dito, yung speed niya, yan, depende sa'yo kung gaano mo kabilis. Gusto. So, kung gusto mo mabilis na mabilis, idulo mo lang. So, kung masyado mabilis, ganyan lang. So, para sa akin, okay na yung ganyan kabilis. Then, close na natin. So, makikita mo, dito, gumagalaw na yung text.
So, mula dito, ikaw na bahala kung gusto mo pang maglagay pa ng mga graphics, ng mga images at mga text. Depende sa'yo yan. Kung meron ka ng mga thumbnails na gusto ilagay or meron kang gustong i-add na mga text. Depende na sa creativity mo yan kung paano mo siya pagagandahin. So, ito yung pinaka-starting point natin sa paggagawa ng video para sa yung live streaming. At ang isa pa at pinaka-importanting gamit para sa akin ng OBS is yung screen recording. Ito yung halimbawa yung nagagawa ka ng mga tutorials. Halimbawa, ako nagagawa ko ng mga tutorials tungkol sa recording or mixing. Yung software na ginagamit mo, pwede mo siyang i-record para nakikita lahat ng mga display, mga controls kung ano yung tinuturo mo. Halimbawa, so mag-add lang tayo dito ng window capture. Yan. Then, kung ano yung naka-open na software mo na para sa tutorials mo, yan yung lalabas. So, hit natin siya. Okay. Then, ito na siya. Buong screen makukuha at pwede mo rin siyang lakihan. Yan. So, mangyayari, lahat nung pipindutin mo dun sa software mo ay maire-record ng ating OBS. So, malaking bagay ito sa mga gumagawa ng mga tutorials para makakapagturo ka na maayos. Diba? Yan. Makikita lahat ng mga controls ng mga tinuturo mo. At yan po ang basic ng OBS at sana natutunan nyo yung paggamit sa kanya. Napakalaking tulong po niyan, lalo sa mga content creator gaya ko. Marami kang magagamit sa kanya gaya ng mga yun nga yung pinakita natin kanina, yung mga screen recording, recording ng video, at syempre dun sa mga kaibigan natin na nagla-live streaming. At para naman po dun sa mga kaibigan natin na meron pang gusto idagdag na mga input sa mga hindi ko pa nabanggit na mga settings kanina, pwede nyo po i-comment sa baba para naman nagkakatulungan tayo at matulungan din natin yung iba na mga baguhan lang, yung mga naghahanap pa lang ng kanilang mga gagamitin na software gaya ng OBS. So muli, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama sa akin ngayong araw na to. Ako po si Val, at ito ang Kwentong Musikero.